maraming dahilan para wag agad ibigay ng Diyos ang hinihiling ng isang tao. At isa pa, kumporme yon sa taong humihiling. Baka ang humihiling ay isang taong wala sa kondisyon ng Diyos. Hindi nga nakikinig ang Diyos sa panalangin pag wala ka sa kondisyon. Ang sabi doon sa Kawikaan, Kapitulo 15, versikulo 8, Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. pagka ang nananalangin ay matuwid, nalulugod ang Diyos. At pagka matuwid ang nananalangin, ibibigay ng Diyos ang kanyang hinihiling. Nasa 5:14 ng unang Juan. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Dinidinig ng Diyos pagka ang isang tao hihiling at ang humihiling ay matuwid. Ang dalangin ng matuwid, kanyang kaluguran yon. Kaya meron tayong assurance, sabi ni Juan, ito ang ating pagkakatiwala sa Kanya. Ibig sabihin, ito yung ating assurance na kung tayo hihingi ayon sa Kanyang kalooban, didinigin niya tayo. Ngayon, kung ang humihiling naman ay isang taong hindi matuwid, gumagawa ng masama, ano ang sabi ng Biblia tungkol doon? Sa unang Pedro 3:10, Sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama, at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya, at tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kaniyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. ang payo sa tao maging matuwid, gumawa ng katwiran, gumawa ng kabutihan, tigilan ang dila sa masama para wag magsalita ng daya. Kasi yung dila ang ating ginagamit sa pananalangin ang ating bibig. Kahit anong gawin mong pananalangin, pagka ang ginagawa mo mali, masama, tinasadya mong gumawa ng masama, hindi nakikinig ang Diyos kapatid. Ang Diyos hindi bingi. Ngayon, para wag niya nang pakinggan ang ginagawa ng Diyos, yung nasa 3:44 ng panagboy. Tinakpan mo ang iyong sarili ng alapaap na anupat hindi makadaan ang anumang panalangin. Tatakip na lang ang Diyos ng sarili niya para wag niyang mapakinggan. Mabubwisit lang kasi siya pag ang nananalangin ay taong masama. Kaya sa isang talata ng Juan 9:31, ganito nakasulat. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, datapwat kung ang sino mang tao ay maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kaniyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Ang taong matuwid, pinapakinggan. Pero yung masasama, hindi pinapakinggan ng Diyos yun. Ang punto, kung ang nananalangin masama, talaga hindi bibigay yun. Ngayon, pagpalagay mo, ang nananalangin naman ay matuwid. Ano ang dahil? Ba't hindi agad ibinibigay ng Diyos o hindi talaga ibibigay ng Diyos? Basahin natin ang Santiago 4:3. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Ang Diyos ay pag-ibig, kapatid. Pagka nakikita niya yung hinihingi mo, makakasama sa'yo, mapapasama ka. Gugugulin mo sa iyong kalayawan. Isang dahilan yon para wag ibigay ng Diyos ang hinihingi ng tao. Parang, halimbawa, isang bata, 3 taon, humihingi ng posporo. Kahit mag-iiyak yun, di mo bibigay ang posporo Baka magsunog yun diba? O kaya, isang batang 4 na taon, humihingi ng blade.
yung pang-ahit mong blade. Eh kahit magpapalahaw yun ng iyak, hindi mo ibibigay, masisugatan yun eh. Diba? Ganun ang Diyos. Ang Diyos kasi, kung ikakabuti mo, bibigay niya sa'yo. Pero pag ikasasama mo, kahit araw-araw mong hilingin, hindi niya bibigay sa'yo. Basahin natin ang Mateo sa Kapitulo 7. Ganito ang ating mababasa sa 9. O anong tao sa inyo ang kung siya'y hinga ng tinapay ng kaniyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya? Ang binibigay ng Diyos, mabuti lang. Di siya nagbibigay ng masama sa kanyang mga anak. Eh tayo nga tao ka lang, makasalanan ka pa. Pag humihingi yung anak mo, humingi ng tinapay, kung mabuti kang tao, may pagmamahal ka sa anak mo. Hindi naman humihingi ng tinapay, bigyan mo ng bato. O kaya humihingi ng isda, bibigyan mo ng ahas. Masama yun. Hindi ganun ang magulang. Iparis mo na lang yung sarili mo sa magulang. Maintindihan mo ang Diyos. Kung minsan, merong hinihingi ang tao, hindi niya binibigay, kahit lingkod ka na niya, matuwid ka, hindi niya binibigay kasi nakikita